Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, bakit ba hindi tayo nakakatanggap ng milagro o ng pagpapala galing sa Diyos? Hindi naman tayo nagkukulang sa ating dasal. Palagi naman tayong nananalangin. Pero may kulang pa rin. Meron pa rin tayong hindi ginagawa. Hindi kasi tayo handa na makatanggap sa kanyang pagpapala. Tayo binabasbasan ng Diyos araw-araw, pero nilalampasan tayo nito dahil hindi nakahanda ang mga puso natin. Kaya hilingin natin sa banal na misang ito ang huwag magsawang manalangin at huwag magsawang maghanda na makatanggap ng kanyang pagpapala. Sa napakaraming beses na kung saan tayo'y nagdasal, pero malayo pa rin tayo sa Diyos. Sa mga pagkakataon tayo nanalangin, pero nananatili pa rin tayong nagkakasala. Sa mga pagkakataon na kung saan tayo'y lumalapit, nagsisimba, nagro-rosaryo, tumatawag sa Diyos. Pero malayo pa rin ang ating puso sa Kanya. Meron pa rin tayong pagdududa. Tayo magpakumbaba, hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos para minsan pa tayo ay makitang karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nagpakita bilang taong katulad namin ang iyong anak. Sa pamagitan niya, naging aming kawangis. Kami naway maging kanyang kaparis, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang mga bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Poon, maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Turuan mo iyong haring humatol ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan.
upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap maging tapat siyang tunay. Poon, maglilingkod sa'yo, tanang bansa nitong mundo. Ang lupain nawa niya'y umunlad at managana. Maghari ang katarungan sa lupain nitong bansa. Maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap, at ang mga taong walay pag-ukulan ng paglingap. Poon, maglilingkod sa'yo, tanang bansa nitong mundo. Yaong buhay na matwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Poon, maglilingkod sa'yo, tanang bansa nitong mundo. Alleluia, 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 alleluia. Ikaw, Kristo, ay sinugo, upang sa dukhay magturo, magpalaya sa bilanggo. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yon, nakita ni Jesus ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat parang silang mga tupang walang pastol. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Nang dapit hapon na, lumapit sa kanya ang mga alagad at ang sabi, "Ilang ampok na ito at malapit nang lumubog ang araw. Payuin niyo na po na ang mga tao ay papuntahin niyo na sa mga karatig nayon bayan upang makabili ng pagkain." Ngunit sinabi niya, "Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain." "Bibili po ba kami ng halagang 200 denaryong tinapay upang ipakain sa kanila?" Tanong ng mga alagad, "Ilan ba ang dala ninyong tinapay?" "Tingnan nyo nga," wika niya. Pagkatapos tingnan ay kanilang sinabi, 5 lang po at 2 isda. Inutos ni Jesus na ang lahat ay umupo ng pulupulutong sa damuhan. Kaya't naupo sila ng may manda-mandaan at 5-50. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at binigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. At pinaghati-hati niya ang 2 isda at ipinamahagi rin. Ang lahat ay nakakain at nabusog. Nang tipunin ng mga alagad ang lumabis na hati-hating tinapay at isda, nakapuno sila ng 12 bakol. Sa mga nagsikain, 5,000 ang mga lalaki. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Sino po sa inyong gusto ng cellphone? Bibigay ko po cellphone ko. Kaya lang po, sapuhin nyo ha. Ready? Pag hinagis ko po ito, masasapo nyo ba? Yes or no? Baka no. Di po ba? Pero kung sasabihin ko, ready, handa na, tatapong ko na, masasapo nyo po ba? Maaari. Di po ba? Ano po ang aral? Tandaan niyo po ito. That you cannot freely receive what you are not ready for. Ulitin ko po yon. Tandaan niyo yon. You cannot freely receive what you are not ready for. Hindi mo lubusang matatanggap
ang isang himala kung hindi ka pa handa. Amen? Ang ganda nga po ng sabi ni Pope Francis dati God never gives someone a gift that they are not capable of receiving. Hindi daw nagbibigay ang Diyos ng regalo sa tao na hindi niya kayang tanggapin ito. Yan po ang tinuturo ng Ebanghelyo tungkol po sa milagro ng pagpaparami ng pagkain. Sino po ang nakatanggap ng himala? Sino po ang nabusog sa pagkaing binigay ng Diyos? Yung mga taong handa sa grasya ng Diyos. Tignan niyo po, umpisa pa lang, sabi, tinuruan na sila ni Jesus ng maraming bagay. Ang ibig sabihin, hinanda na ng Panginoon yung puso ng mga tao. At pagkatapos, pinaupo daw ni Jesus ang mga tao ng grupo-grupo. At sa Ebanghelyo, narinig natin, sumunod naman yung mga tao sa utos ni Jesus. At dahil handa sila, masunurin sila, kaya nakasaksi sila ng himala. Kaya naman nabusog sila ng sobra-sobra. Alam ko po, marami sa inyo ang gustong makatanggap ng himala ngayon sa kanilang buhay. Di po ba? Marami ang gustong makabayad na sa kanilang utang. Maraming nagdadasal na mag-succeed ang kanilang negosyo. Marami din po nagpapadasal na maayos yung relasyon nilang mag-asawa. Meron din po gusto nilang tumino ang isip ng kanilang mga anak. Marami rin po ang umaasa, nananalangin na gumaling sa kanilang sakit at karamdaman. Pero unawain niyo po, kung hindi ka handa sa milagro, kahit na babasbasan ka ng Diyos, hindi mananatili ito sa iyo. Minsan, binibigyan ka naman ng Diyos maraming pagpapala na dumadating sa ating buhay. Meron pa nga pinapadala ang Diyos na tao para i-bless ka. Pero bakit nilalampasan tayo ng mga blessing na ito? Bakit hindi tayo makatanggap? Kasi hindi tayo handang mabuti. Wala tayo sa mabuting posisyon para tanggapin natin ang pagpapala at grasya ng Diyos. Kasi kahit na magpaulan ng grasya at biyaya ang Panginoon, kung nakakulong ka sa kwarto mo, makakatanggap ka ba? Yes or no? No. Gusto mong makatanggap ng isda, malayo ka naman sa dagat. Di ka pumupunta doon sa tubig. Di po ba? Palagi nating naririnig sa karera. Ready, set, go. Bago ka makago, dapat ready ka muna. Dapat nakaset ka. Di po ba? Ang problema kasi, marami sa atin, go lang tayo ng go. Di po ba? Nagmamadali na tayo, nagmamadali. Nandyan na ang blessing ni Lord, nilalampasan lang natin. Di po ba? Bago ka mag-go, dapat ready ka. Dapat nakaset ka na. Amen? Ang tanong, paano natin maihahanda ang ating mga sarili para sa himala ng Diyos? What should be our position? What should be the orientation of our heart so that we can be ready to receive God's blessings and miracles? 3 things. First, remember this. You must spend more time with God. Be close to Jesus. Paano ka makakakain at mabubusog? Malayo ka naman sa lamesa, sa kusina. Di po ba? Paano ka matututo? Paano ka magiging marunong? Ayaw mo naman pumasok sa eskwela. Paano ka kikita? Ayaw mo naman magtrabaho. Ayaw mo magnegosyo. Ang sabi nga sa business, there are 3 keys to be successful in your business. Location, location, location. Kung may negosyo ka, pero pangit yung lugar ng iyong negosyo, hindi ka dinadaanan ng tao, walang nakakakita sa iyo, magtatagumpay ka ba o malulugi? Malulugi, di po ba? Ganyan din sa Diyos. Kung malayo ka sa Diyos, kahit na paano kanya pagpalain, di ka makakatanggap. Di po ba? Kahit naman lumalapit na ang Diyos sa iyo. Kung nilalayo mo naman ang loob mo sa Kanya, walang kwenta, wala kang tatanggapin. Amen? Be close to God's blessing and you will be ready to be blessed. Amen? Second, be obedient to God. Napakaganda po ng sabi ni Santa Teresa ng Avila. The Lord prizes obedience more than all sacrifices we could offer to Him. Ang mga pinagpapala ng Diyos ay yung mga tapat at masunurin.
Tandaan niyo po, mababasa niyo sa Biblia ito. Nung sumunod si Abraham na ialay niya ang kanyang kaisa-isang anak, si Isaac, ginawa daw si Abraham bilang ama ng lahat ng bansa. Nung sumunod si Noah, gumawa ng napakalaking bangka kahit na pinagtatawanan siya ng mga tao. Sinong naligtas dun sa malaking baha? Si Noah at ang pamilya niya. Nung sumunod si Moises sa Diyos, lumaya ang Israel sa Ehipto. Nung sumunod si Maria sa kagustuhan ng Diyos, isinilang si Jesus ang ating kaligtasan. Nung sumunod ang mga apostol sa utos, habili ng ating Panginoong Hesukristo, mababasa natin sa mabuting balita, napapagaling nila ang mga may sakit, napapaalis nila ang mga inaalihan ng demonyo. Ibig sabihin, nagkaroon sila ng kakaibang kapangyarihan. See in the scripture, blessings follow obedience. Though it is not an instant reward, but when you are obedient, grace is aligned with God's will. So ask yourself this question, are you obedient to God? Or are you obedient out of convenience? Talaga bang masunurin ka sa Diyos? O masunurin ka lang kasi meron kang mahihita, meron kang makukuha dahil kailangan mo lang? Ang totoong masunurin ay yung may kailangan ka, wala kang kailangan, naghihirap ka o masaya ka, sumusunod ka pa rin sa Diyos. Sila ang palaging pinagpapala, sila ang palaging makakatanggap ng biyaya galing sa Diyos. Amen? But third and last, to be ready to receive God's gift, you must be patient. Say that to yourself. Be patient. Kung pong umaandar ang sasakyan, sa tingin niyo po ba, malalagyan mo ito ng gasolina? Yes or no? No. Di po ba? Kung tumatakbo ka, malalagyan ka ba ng makeup, mapapaganda ka? Yes or no? No. Di po ba? Tingnan niyo mga kapatid, kung hindi ka marunong huminto o maghintay, wala kang matatanggap na mabuti. Ang pagpapasensya ay tanda na ikaw ay nagtitiwala na makakatanggap ka galing sa Diyos. Amen? Understand that. Remember that. That patience is a sign that you trust God fully. Patience is that willingness to wait because you believe that you will receive from God what is best for you. Talaga bang nagtitiwala ka sa Diyos, makakatanggap ka? Ipakita mo sa iyong pagtsatsaga, sa iyong pagpapasensya. The question is, why are you not patient? Ano ang balakid ng iyong pagpapasensya? Hindi ka makakapagpasensya kung palagi ka nagrereklamo. Di po ba? Hindi ka pasensyoso kung palamura ka. Hindi ka pasensyoso kung magagalitin ka. One sign that you are patient is not only the willingness to wait, but your openness. Remember that if you close your arms, if you close your hands, do not expect to receive a blessing from God. Amen? Pag sarado yung kamay mo, sarado yung mga palad mo, makakatanggap ka ba ng pagpapala sa Diyos? Gusto mong makatanggap ka ng himala sa Diyos? Buksan mo ang iyong sarili sa Diyos. Ang tanda ng susi ng milagro mo ay ang paghahanda. Ang tanda na makakatanggap ka ng milagro ay ikaw ay mabuting naghahanda. The key to be blessed is your preparation. Are you really prepared? Prepared by being close to Jesus. Prepare by waiting. Prepare by opening yourself. Prepare by being obedient to God. Mga kapatid, tandaan nyo, binibigay ng Diyos yung pinagdarasal mo. Basta't siguruduhin mo lang, handa ka. Marami kasi sa atin, dasal ng dasal, pero nagkukulang talaga sa paghahanda. Kaya nga, nasasayang lang ang grasya ng Panginoon. Hindi lang nagbibigay ang Diyos sa mga nangangailangan, pero lalong-lalo na unang-unang nagbibigay ang Diyos ng kanyang grasya sa mga handang sumunod, sa mga handang magtiwala, sa mga handang nagpapakumbaba, at sa mga handang tumanggap sa Kanya. Kaya nga, kung may panalangin ka pa rin na hanggang ngayon, hindi pa dumadating, unawain mo, hindi ka kinakalimutan ng Diyos. Kung hindi,
inaayos lang niya ang iyong loob. Amen? Sapagkat ang biyaya ng Diyos ay hindi lamang regalo. Ang biyaya ng Diyos ay misyon at tungkulin din. Kaya tandaan natin, kapag ikaw na ay handa, dun darating ang kanyang biyaya. Amen. Tumayo po tayo. Ang Diyos Ama lamang ang makakatugon sa pagkagutom ng puso at ng kaluluwa, kaya't idulog natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway maimulat sa mga kasapi nito ang pagkagutom at pagkauhaw sa tinapay ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Atin nawang maunawaan na ang hinahanap ng puso ay hindi matutugunan ng paghahangad sa makamundong tagumpay o mga material na bagay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga nagsasayang ng kanilang panahon sa walang silbing paghahanap ng kaligayahan sa maling paraan, naway matagpuan ang tamang landas at layunin nila sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin, banggitin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming makapangyarihan, binigay mo sa amin ang tinapay mula sa langit bilang pagkain sa aming paglalakbay dito sa lupa. Gabayan mo ang aming mga hakbang sa daan ng katarungan at kapayapaan. Dinadalangin namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming inihahaing mga alay upang ang pag-ibig mong aming pinagdiriwang ay siya namin ngayon mapagsalusaluhan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, sumilay sa amin ang pagkakataong makipagpalitang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong masang anak ang pagkataon naming alangan at hamak. Kahit kamatayan namin ay kanyang natikman,
upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo, sa pamagitan ng iyong anak kaming Panginoong
Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Piso niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa
Ang kapatid, nariritong ating Panginoong Yesukristo, ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang pinagkaloob mong aming pinagsaluhan ay mapakinabangan nawa namin araw-araw upang sa patagkap namin sa iyong binigay, kami pagindapati maging hain sa iyong kailanman. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, tandaan niyo po, kaya ikaw ay hindi nakakatanggap ng grasya o pagpapala, hindi dahil nagkukulang ka sa panalangin. Hindi rin dahil nagkukulang ang awat pag-ibig ng Diyos sa iyo. Ang dahilan bakit hindi mo natatanggap ang pagbabasbas ng Diyos ay dahil nagkukulang ka sa paghahanda. You are not ready to receive. That is why, when you are ready to receive, God will freely give. Ano magandang paghahanda para ikaw ay pagpalain ng Diyos, maging malapit ka sa Kanya, maging masunurin ka sa Kanya, at magtiyaga ka, magpasensya ka. Patience is one key to be blessed. Kahit naman yung mga nagpapagaling, gustong bumuti sa kanilang karamdaman. Wala naman pong instant healing. Walang instant cure. Yung pagpapalakas natin, paunti-unti. Ganyan din po, wala naman pong instant wealth. Kung meron man, instantly, mawawala din sa'yo yan. Di po ba? Paunti-unti. Maghintay ka, magpasensya ka. Tanungin mo ang iyong sarili. Saang parte o aspeto ng iyong buhay tinatawag ka ng Diyos
na magpasensya. Manatili ka dyan, maghintay ka, at dyan ka babasbasan ng Diyos. Remember that patience is the sign that you trust God fully. Amen? Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.